Ginagabi na ako sa pagwawalis ko din sa sementeryo, paglilinis. Ginagabi na ako sa paglilinis din eh. Wala na akong kasama. Pagsisira nga muna ako din eh. At ako'y talagang ihing-ihina. Aba, bakit nawawala yung aking pala din eh? Tabi-tabi po sa kaluluwa na istorbo ko. Ako po'y yung aking gamit eh, nawawala. Eh gamit ko po sa aking pagtatrabaho yon. PGA Realidad. Sumasalamin ito ang kwento ng buhay. Magandang gabi, Marinduque. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon pong ika-31 sa buwan po ng Oktubre, bisperas ng Araw ng mga Patay. Kumusta na po kayo? At narito po muli ang programang Ang Realidad upang muli ay ihatid po sa inyo ang mga kwento ng buhay sa mga totoong pangyayari sa buhay ng ating mga kaubayan. Ang kwento pong ito ay siyang sumasalamin sa totoong buhay ng ating mga kaubayan, lalo na ngayon pong panahon ng pagdiriwang ng Araw ng Kaluluwa at Araw ng mga Patay. Ito po ang ating Halloween special ng ating programang Ang Realidad na pinamagatan po nating Ang Kaluluwang May Buhay. At ako pong muli ang inyong makakasama, ang inyong karealidad, Adrian Rosales. At ngayon pong gabi pong ito ay ating pong makakasama ang atin pong isang kababayan na bagaman ay nakakalais ang kanyang trabaho, ay minarapat pa rin po natin siya ay kapanayamin ngayong gabi. Ano po? Ngayong gabi kung saan ay bisperas ng Araw ng mga Patay. At wag na po natin patagalin, ang ating po makakasama ngayon ay ang ating kabayan, isa pong supporterero. Alam naman po siguro nyo ang trabaho ng supporterero, sila po yung mga tao na umaalalay sa mga kababayan po nating ihahatid sa kanilang huling hantungan. At ngayon po ay ating makakasama ang ating panauhin na ating makakapanayam. Actually, tayo ang panauhin dito sapagkat sila lagi na dito sa sementeryo. Ngayon pong gabing ito ng bisperas ng Araw ng mga Patay. Magandang gabi, Kuya Freddy. Kuya Freddy. Ayan. Kuya Freddy, thank you sa pagpapaunlak mo na ikay makapanayam dito sa ating programang Ang Realidad. At ano ang iyong buong pangalan, Kuya Freddy? Freddy Prias po. Prias. Freddy Prias. FF. Ayan. Si Kuya FF. Ayan. Kuya, ikaw ay, ano yung trabaho mo talaga dito sa loob ng sementeryo? Ang trabaho ko po dito sa loob ng sementeryo ay magbukas ng pansyon, maggawa ng pansyon, maglinis, saka yung pong paglilinis po ng mga pagkakalkal ng patay. Na ipapasukan po ng mga kamag-anak nila. At sa mga nanonood po sa atin, tayo po ngayon ay nadito sa Gasan Public Cemetery. Ayan. Kuya, ilan bang cemetery meron dito? Bukod sa public, meron ba tayong private? May private, may may Catholic. Catholic, ayan. Pero dito sa lugar natin, puro public po ito. Ano ito? Municipal cemetery lang ito. Municipal. So public cemetery ito. At ang nagapatakbo dito municipal ay ang ating munisipyo.
So yung ating Catholic Cemetery, taas. nasa may simbahan. So yun po sa mga kababayan po natin nanonood, mga kababayan po nating Marinduqueño, tayo po narito ngayon sa Bagasan Municipal Public Cemetery. So Kuya Freddy, ano ba ang palayo mo Kuya? Palayo ko ay Tutel. Tutel. Parang ang layo do sa pangalan mo Freddy Kuya Tutel. Do sa pangalan mo Freddy Kuya Tutel. Ayan. So sabi mo nga, ikaw yung umaasiste sa ating mga kababayan na ihahatid na sa huling hantungan at hindi lamang yon, kundi ikaw rin yung gumagawa kayo, by the way, ilan nga pala kayong supportero dito? Bali, at araw-araw ba meron kayong ginagawa dito sa loob? Itong nakarang bago mag ng Undras, wala naman gaano madalang. Minsan ka na sa isang buwan ay isang paggawa lang ng pansyon o 2 beses sa pagbutas. Bukod kasi yung butas at saka pansyon yung paggawa. So, sige, medyo ito ay pag-usapan nating maganda dahil medyo kumbaga sabi nga natin itong trabaho ninyo isa sa pinaggagalingan o pinanggagalingan ng inyong kabuhayan. So, siguro bago tayo tumungo doon kung paano ba ito nagiging source ng inyong kabuhayan, Kuya Freddy, o Kuya Tutel, Kuya Tutel, ayan. To tell you, mga kababayan. Ayan. Ilang taon ka ng supporterero? Bali, ako dito, wala na ako nagkalisensya, 11 years, pero noon lisensya ko pa lang yun. Pero nung bata pa ako, nasama na ako nila tatay dito sa paggawa-gawa sa loob. So, ito pa lang inyong trabaho na supporterero ay isang masasabi natin na kinakailangan mo pa rin ng lisensya, ano bang tawag natin dito? License. Ibig sabihin, isang profesyon. Ito pa lang inyong trabaho, isang profesyon din. So, kinakailangan pala yung may lisensya. Yung lisensya nyo, Kuya Tutel, saan nang gagaling? Sa municipal. Sa munisipyo. And ano yung requirements para magkaroon kayo ng lisensya? Ang requirement namin dito ay barangay clearance, business clearance, saka health, police clearance, fire, saka ng munisipyo sa loob na. So may training din ba kayong ginawa para wala naman. So whereas na maalam kayong mag-maintain, maglinis o ano pa man, and dumaan kayo sa sanidad na tinatawag, ay pwede na kayong makakuha ng lisensya. So, ito bang lisensya nyo ay pang ilang taon o taon-taon ba? Taon-taon lang. Taon-taon nire-renew ninyo. Ayan, at Kuya Tutel, sa loob ng, sabi mo nga, bata ka pa, ito na yung katukatulong pa na ng iyong ama hanggang ikaw ay nagkasariling pamilya. Nagkapamilya na din, At dumating yung point na nagkaroon ka na ng lisensya. So, ito na talaga yung naging hanap buhay ko. So, medyo lang ako doon sa sinasabi mo na minsan isang beses o 2 beses na lang sa loob ng isang buwan. So, paano nasusustain yung inyong kabuhayan, And before natin tanungin yung paano yung susustain, magkano ba ang inaabot ng inyong, paano ba yung sistema ng pagbayad sa inyo? Kayo ba ay may pinapasweldo ng gobyerno or yung serbisyo ninyo ang binabayaran ng mga kababayan po natin na nag-alaga kailang mga mahal sa buhay dito? Bali, ang namin dito ay serbisyo yung binabayad sa amin ng pamilya ng patay, yun ang aming income lang. Pero wala kaming sa gobyerno. Wala kaming sweldo sa munisipyo. So ibig sabihin, parang kumbaga, kayo bilang pribadong tao na may lisensya para magserbisyo. Oo. And so ibig sabihin, kinakailangan din pala na may mga paano sistema nun? Halimbawa, kailangan ba magpakilala ko or may pila-pila din kayo? Paano sistema ninyo? Meron kami ditong pila-pila. Meron kaming alternate sa yung 7 na yon. Pag hindi nakakuha yung isa, hindi rin makakuha yung 6 na yon. Pag nakakuha na rin ng yun din makasunod-sunod na kami. So ibig sabihin, sunod-sunod kayo na dapat. Oo. Halimbawa, ikaw ang nauna, so pagkatapos mo yung kasunod naman. Pero paano nga sabi mo ay isang minsan may 2 beses sa loob na isang buwan. Hindi naman pinagdasal natin na araw-araw may mamatay para mabuhay kayo, hindi ba? So talagang
ganun, kung kailan lang may hihingi ng serbisyo, doon lang talaga kayo gagawa ng serbisyo na ibibigay ninyo. So, bukod doon, ano pa ba yung mga services na ibinibigay nyo dito? Services. Yung mga serbisyong ibinibigay nyo sa ating mga kababayan, bukod doon sa paggawa ng pansyon, pag may ililibing, ano pa yung mga ginagawa? Mga nagawa namin bahay, yung bahay ng mga, yung ano ng patay. Oo. Tapos ay yung pag-wash out namin, yun yung mga ekstrang trabaho namin na nakikita namin. So, ibig sabihin yung pagbubuo ng mga Ng bahay, yung pinakabubong, ano? tapos yung ganitong wash up. Oo. Yung naglalagay ng mga pebbles. Ayan. Then, ano pa ba yung mga, yung paglilinis, meron pa rin ba? Sa paglilinis dito ay madalang naman dito yung paglilinis ng yung ang isang musilyo. Bantayan mo yun, alinisan mo, tapos may suldo ka. Madalang dito yun. Pero meron naman. Meron. Merong hawak ka na ganun. Isa lang. So, Pero bira kung dumating dito. ikaw ang nagme-maintain nun. So, pag dumating yung pamilya, Yun, doon lang yun. bibigyan kayo. So, medyo, sabi ko nga, itong trabaho ninyo sa iba, dahil pag sinabing sementeryo, nakakatakot. Pag sinabing sementeryo, lugar ng mga patay, di ba? Parang, hindi pangkaraniwang trabaho. Hindi pangkaraniwang trabaho dahil ang kasalamuha mo dito ay mga labi ng mga namatay. Oo. So, ikaw ba in your experience, at bago natin itanungin yung experience mo sa pagtatrabaho mo dito, dahil ngayon ay araw nga ng mga patay, bisperas ngayon, before, ano ang trabaho mo? Bago ka nagtrabaho dito, ano ang naging trabaho mo? Sa construction ako. Nagtatrabaho ko diyan sa palengke o sa helper ng pahinante sa truck. Tapos yung mga hollow blocks, yun ang mga una kong bago pumasok ko rito. Alam nyo, mga kababayan, pag sinabi kasing sementeryo, pag ikay lais, alam nyo sa mga kababayan natin sa Marinduque, alam nyo yung word na lais, Ayan. Yan yung sa Tagalog ay matatakutin, mapanglawin, sabi nga na iba, parang hindi ka matagal din pag ikaw ay lais, Ayan. Pero, ikaw ba, hindi ka ba minsan natatakot na baka mamaya habang nagtatrabaho ka, bigla na lang may sumundot ng puwet mo o kaya ay merong magpakita sa iyo na isang multo o kaluluwa? Meron naman dito na naging experience kami na minsan tatayo yung iyong balahibo sa katawan tapos pag malalaki yung ulo mo. Minsan diyan sa may CR namin na doon na nawawala yung pinakang nung laki ng ulo. Parang nalalaisan ba? Oo. Yun lang ko. Pero sa experience mo, yung mga kasama mo, may na-experience ba na may nagparamdam o mayroong... Yun, sa isang kasama ko na naging ko talaga, nagkwento sa akin na mula nung siya ay nagtakid ng lapida sa harapan ng nakaupo siya dahil siya ididikit niya yun Tapos nakaupo siya doon sa flooring, may sumundot sa kanyang puwet. Paglingos niya, wala naman tao. Ngayon, mula nun, hindi na siya nagtakid ng lapid na mag-isa. Pinatatakid na lang sa amin. Anong oras nangyari yun? Mga alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon. So, gabi pa tayo nag-shop ngayon, Baka mamaya, parang doon sa sinabi mo, parang kinikilabutan ako. Dito ba sa pwesto natin, wala ba dito? Dito, meron dito sa may namin, sa tayo natin ito, sa may puno diyan, yan. Pero hindi ko pa naman masyado naman nakita. At sabi lang sa amin nung yung isang pamilya rin na namatayan na siya ay pumasok daw ito ng hating gabi. Hindi na siya pinapasok sa may pinto pa lang. Pinagisa na siya. Anong ibig sabihin ng hindi pinapasok? Parang siyang, sabi niya, parang may lumagpak daw na dito sa Namatay. Ingat natin na kinig yung Sige. Akala ko ayaw na rin palabasin Ayaw palabasin Sige. Okay. Ito ba sa pwesto natin, kuya, wala ba ditong
sabihin natin na nagpaparamdam o nagkakakilan? Dito, meron dito sa ano ito, pero hindi ko pa naman na-experience na magano. Pero sabi sa akin nung isang kabarangay din namin na pumasok dito sa loob ng sementeryo, dahil siyempre dito yung pamilya niya, tapos yung asawa niya namatay, tapos tuwing gabi napunta siya rito. Ay nung halos parang mapasko yata yun, nagpatugtog siya ng ano. Ngayon, pagdating dito sa may ano ng pababa dito, sa may natayo natin na ito, parang pumatay yung kanyang ano na yung kanyang motor na kanyang ano parang may lumaglagay yatang baga. Sa takot niya, baga. Oo. Sa takot niya, Oy, tika daw at ako'y parang naku-curious. Pag sinabing baga, ibig sabihin may pinanggalingang apoy. Yan. Ano kaya yung kababayan? Naku, parang nalalaki ang ulo ko dyan. tapos ano yung baga yung bumatak? Yung- Sige. sabi niya baga Oo. na ano, di natakot siya. Pag ano niya, umandar siya papunta sa bumalik siya doon sa may pinto ng sementeryo. Doon na lang siya nagtulog. So, kung yun ay may baga, anong ibig sabihin? Ano ang nakatira dito sa lugar na kinaroroonan? Di ko masabi kung sa'yo kung kapre o ano. Pero sabi bagay. Ayan. Kaya sa mga kabayan na nanonood ngayon, lalo na yung mga tagagasan, baka pwede nyo i-share dito sa ating programa. Pwede kayong mag-comment. Ano ba yung kakatuwa na experience ninyo dito sa Gasan Public Cemetery? Ano po? Hindi naman para takutin yung ating mga kabayan, kundi para mas lalo nating irespeto itong napakatahimik na lugar na ito kung saan nakahimlay ang ating mga kababayan, ang ating mga mahal sa buhay. Kung nanonood po kayo, hindi para takutin ang sino man, kundi para ibahagi, para mas lalo pang pahalagahan natin, lalo't magdiriwang tayo ng araw ng mga kaluluwa, matuto tayong rumespeto. Matuto tayong magpahalaga, yung mga ipinagbabawal, wag na nating ipasok pa, yung mga hindi karapat-dapat para, kumbaga, hindi po tayo makapagbigay ng ikagugulo, kundi bilang respeto sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na yumao, na nakahimlay sa lugar na ito. So, please comment kung meron po kayong experience dito po sa Gasan Public Cemetery, yun man ay maganda o nakakatuwa, pwede po nyo ibahagi sa ating programa. Ayan. Okay, Kuya, tuloy po ang ating erguhan, So, ayan. Kuya Tutel, ayan, ang ganda na ng palayaw ni Kuya, ni Kuya Efren, Freddy. Kuya Freddy. Ang ganda ng palayaw ni Kuya Freddy. Dahil to tell you honestly, mga kababayan. So, itong natin, ang purpose po ng ating programa para ibahagi sa ating mga kababayan kung paano nga ba nakakatulong itong trabaho, hindi lang trabaho, kundi serbisyo ni Kuya Tutel na ibinibigay sa ating mga mahal sa buhay. Kuya Tutel, sabi mo nga minsan sa isang buwan, isang beses o dalawang beses, nakapila pa kayo ng pag-serbisyo. Paano nasusustain ang inyong pangangailangan? Paano nakakasurvive ang iyong pamilya? Magkano ba muna bago natin ituloy doon sa magkano o paano nakakasurvive? Tanong ko sa iyo, magkano ba yung taripa ng serbisyong ibinibigay niyo sa ating mga kababayan? Sa butas po, ang taripa ay nasa 2.5 lang po. Tapos po yung sa sa paggawa ng pansyon, nasa 8,000 po yan. Yun lang po ang namin ng So, yung paggawa ng pansyon, kanino yung labor and materials doon? Sa amin na po yun. Sa inyo lahat yun. So, 8,000. Yun yung pangkaraniwan na nicho. And ano pa yung serbisyo doon na ibinibigay ninyo? After noon, may mga yan po, pag yung nag-extrang yung mga gawain po naman, may katulad po naman, may tiles, may pebbles, yung pagkakabit ng lapida. pagkakabit ng lapida. Yun po mga extrang po namin So, sa... yun ba package na, Kuya Tutel, yung halimbawa, ikaw yung nagserbisyo, gumawa ng pansyon, pag halimbawa gusto niyang i-improve, lagyan niya ng, sabihin natin na lagyan niya ng pebbles, palagyan ng bubong. Ikaw na ba nakakontrata sa lahat ng yun? Dahil ikaw yung nagserbisyo mo lahat. Ako na makakontrata. Ayun. So, ganun pala. Yun yung parang nag-sustain sa inyo para kahit na paano kumita kayo. Kumbaga, yung isang butas na yon,
kontrata mo na yon hanggang sa matapos kung ano man yung gusto niya ipagawa. Ayan. So, kasi medyo curious ako, paano nga ba mabubuhay kung sabi natin 2.5 lang, tapos once a month lang o twice a month lang, parang kahit ako mag-isip-isip, ay parang lalaki ang ulo ko, kakaiisip, hindi ka ako mabubuhay sa 2.5, Pero ganun pala yung sistema na yun. So, ano bang panahon, hindi man sa inalo natin na pinagdasal natin maraming mamatay. Siyempre, wala naman may gusto niyan. Gusto natin talagang mabuhay. Pero, ang gusto ko lang pong ipaalam sa iyo, mayroon din bang time na talagang walang-wala na nagpa-serbisyo sa inyo? Ano pa yung ibang hanap buhay mo? Ay, mayroon naman ako na extra dito na hanap buhay sa punerarya rin. Punerarya. Kaya pala Kuya Totel, hindi ka lais. Dahil Na-extra ako sa paglibing. Oo, ano pa? Sa pagkuha ng bangkay sa hospital. Pero hindi ikaw ang nag-iimbalsa mo. Hindi. Dahil ibang lisensya yun, Dati naman kami. Yun din ang trabaho ko dati. Dati imbalsa modor ka din. So talaga sanay ka na sa paghawak ng mga patay. Pag ako kaya humawak. Hindi naman sa ako yung lais, pero syempre, pag pinag-usapan na labi ng ating kababayan, medyo hindi, ewan ko ba, parang minsan may halong lungkot. Ikaw personally Kuya, siyempre alam naman natin pag pumapasok sa sementeryo may ililibing, ang laging mararamdaman yung papasok pa lang diyan, lungkot na lungkot, yung mga mahal sa buhay, mamaya nag-iiyak ka na, di ba? Hindi ka ba nadadala doon na minsan makakaramdam ka rin na naa-adapt mo na ang lungkot, parang gusto mo na ring umiyak? Minsan naman po pagka yung pamilya, makikita mo, siyempre, andiyan ka sa nag-aiyak. Siyempre, parang yung damdamin mo naghahabag na parang matulog na rin yung luha mo. Pero, mamaya mawala na rin naman yun dahil nadadala ka lang. Nadadala lang sa, siyempre, isang pamilya rin, may pamilya rin na po na nawala rin Oo. So, talagang normal na yun. Sabi ko nga, parang hindi pangkaraniwan, Dahil, yung sistema ng iyong trabaho parang wala kang nakikitang pumasok sa sementeryo na pag may ililibing nakangiti. lahat umiiyak, di ba? Lahat ay talagang malungkot. So, paano halimbawa talagang ikaw ba nakakapagdigig ka din o paano mo halimbawa may dumating ganung point? Kaya mo rin na minsan ba paano mo kinukumport din, for example, dahil di ba pagka minsan nag-uwian na yung nakipaglibing, naiiwan na lang yung pamilya, kayo na yung nagdasara. May time ba na kinukumport mo din at paano mo kinukumport yung mga mahal sa buhay na nilibing ninyo o nilagak ninyo? Ay, alam po sa amin na po namin yung pamilya na pagka pasok ng ma'am, condolence na lang po sa inyong di naman po kami sa nagano sa inyo. Tapos yung pag may naiiwan po na pamilya, ma'am, sarado na po naman, umuwi na po kayo. Bawal naman po din magtigil na po sa harapan ng pamahiin din po naman. Minsan naman, gano'n po ng pamilya, okay lang. Na kami. So, ito sa mga kababayan na tagapanood, mga karealidad. Ito yung reality in the life ni Kuya Totel, buhay ng isang supporterero na madalang nating mapakinggan at maaring hindi pa niyo napakinggan kung ano ba talaga yung realidad ng mga ginagawa niya. Alam lang natin, sila yung tagapaglibing. Pero, sa personal mong buhay, Kuya Totel, dumarating ba, minsan natatakot ka din? Yung takot ba na dumating din yung panahon na ikaw naman yung ilalagay sa isang butas? Ay, oo naman, siyempre. Pero, hindi ko naman alam yun. Hindi mo na alam. Oo. Pero, siyempre, okay. Kuya Totel, sabi nga natin, bahagi ng inyong buhay, yung malulungkot na sitwasyon na nararanasan nyo at nakikita nyo. Dahil nga, yun yung uri ng trabaho nyo pagharap. Hindi lamang doon sa mga labi na inililibing, kundi sa mga mahal sa buhay. Pero sa iyong personal na buhay, ano ba yung mga malulungkot din na buhay na nararanasan mo bilang isang supporterero, sabihin natin sa kabuhayan ninyo, paano mo ito napagtagumpay? Ano ba yung mga pagsubok na dumaan sa iyong buhay na napagtagumpayan mo? Ito pong aking nasa ko nung nakaraan. Yung pong aking isang anak ay na-aksidente. Last year yan? Last year? Last year. Oh, last year. Oh. Na-aksidente yan, naputulan isang buto rito, tapos dito. Tapos yung
ang ano ko ng ano, pinagkakunan ko ng kwarta, yun. Sa paggawa ko dito, tapos kung kulangin man ako, pinangungutang ko sa labas. Tapos pagka nakabawi na ako, binabayaran ko naman. So medyo talagang challenge din yung buhay ninyo dahil hindi man laging mayroong nagapaserbisyo sa inyo. Pag may ganun dumarating na may aksidente o karamdaman sa inyong pamilya, talagang medyo kapos din, ano? Tapos, So, ilan nga pala ang iyong anak? 5. 5. At may mga nagka-high school ka na ba o nagka-college? Bali, yung panganay ko, first year college. Bali, ano na yun. Tapos yung dalawa ko ay graduate siya ng grade 10. Tapos yung pangalawa ko ay grade 9 na ngayon. Grade 9. So, yung kabunsuan ko, isang babae, grade 2. So halos sunod-sunod, ano? Tapos may malaking agwat, tapos maliit Isang sa'yo. maliit. Kasunod, oo. So, ikaw Kuya Totel, our kababayan nanonood po ngayon. Ito bang hanap buhay mong ito is bagaman sabi mo nga, tatay mo, ito na rin yung naghahanap buhay, kasama ka na hanggang ngayon. Pero nangangarap ka rin ba na isang araw ay hindi ka na dito magtrabaho or mas magaan na yung takbo ng buhay mo? Ay, po naman. Nangarap din po naman ako na umangat din na hindi naman ako dito gustong magtrabaho na rito. Ang ano ko sa mga anak ko po nga ay mag-aral kayo at nang hindi nyo maranasan yung naranasan ko. Tama na yung ako na lang dito sa sementeryo at kayo ay sa ibang ano na. O mas maayos na. Mas maayos na ano. Bago naman ako mawala, sabi ko sa mga anak ko, bago ko mawala, kailangan Prepare na sila. Ano na kayo sa ano. O nakasettle na sila. Nakasettle na kayo. Masaya akong mawawala sa mundo na ito kung sila ay nakasari-sariling pamilya na. At maayos na yung takbo ng kanilang buhay. And sabi mo nga, sino ba naman ang hindi nangangarap, ano, na although napakarangal ng trabaho nito, Kuya Totel, ano, na hindi alam ng mga kababayan natin, basta ang alam lang kayo ay nagalibing, pero behind that, may iba't iba pa rin kayong mga pinagdadaanan sa buhay. Oo. At Kuya Totel, sa mga nanonood sa atin, sa mga kababayan natin, mga karealidad natin, ano, na hindi nakakaalam, ano, ng inyong buhay. Ano yung gusto mong ibahagi sa kanila na makapagbibigay ng tibay din ng loob, ano, upang mapaglabanan yung kailang takot din, ano, hindi lang yung takot sa patay gaya ng iba na takot sa sementeryo, kundi yung takot na kinakaharap araw-araw sa pagharap sa ating realidad ng buhay. Ano yung gusto mong ipaabot sa ating mga kababayan? Dali ba na? Ayaw mo sabihin yun? Hindi ko makuha. Sige. Hindi, ibig sabihin ko ganito, parang kahit ganito yung aking hanap buhay, pero ginagawa ko ito para sa akin. Kuya, bilang isang suporterero, isang ama, isang mamamayang Marinduque nyo na hindi pangkaraniwan ang trabaho dahil nga isang suporterero, lugar kung saan marami ang nalalais na puntahan, ano? Dahil nga ang nadito ay puro mga labi o mga patay. Ikaw, ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan? Sa kabila na yung hanap buhay ay nagagawa mo ito at para sa ba inilalaan itong trabaho mo ito? Ito pong trabaho po namin dito sa sementeryo, hindi po biro na magbungkal ng mga yumao. Napakasilang pong bagay ito sa amin. Pero ginagawa po namin ito di lang sa amin, sa pamilya rin namin. At ito po na rin ang ginagawa po namin hanap buhay. Hindi po hanap patay, ha. Kasama na po sa aming ano po yun, mga trabaho. Kami naman po hindi kami humahanap ng sabi po hanap patay kami. Kami po ay nagsiservisyo po dito sa sementeryo sa abot ng aming makakaya. So ibig sabihin, kumbaga, kung yung sabi ng iba, ito yung lugar na mga namayapang mga tao na may mga kaluluwa, kayo din ay may kaluluwang may buhay na kinakailangan maghanap buhay para sa inyo naman pati. Ayan. Kayo yung buhay na kaluluwa, literally,
na nagtumatrabaho, nag-iserbisyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Ayan. At baka may mensahe ka, gusto mong pasalamatan ang ating munisipyo. Ano ba mensahe mo sa ating mayor at mensahe mo din sa mga kababayan natin na pumupunta na dito sa loob ng sementeryo dahil nga sa pagdiriwang ng undas? At ano rin yung mensahe mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mahal na asawa? Ang mensahe ko lang po sa amin, nagpasalamat po kami kay Mayor sa aming pong binibigay niyang mayor's permit. Sana po siya magsawa na magbigyan kami ng mayor's permit sa aming po mga trabaho. At doon po naman sa mga kasamaan ko, tuloy-tuloy lang tayo dito para tayo sa tulong tayo sa paglilinis, sa ng sementeryo. sa aking mga anak ko ay dapat kayo, di na kayo tumulad sa akin dito sa sementeryo na lang ako na kayo dapat kayo umangat na. Huwag na kayong tumulad sa akin para kayo naman ay maayos. At anong mensahe mo sa ating mga kababayan na magtutungo dito sa sementeryo ngayong undas at para dalawin yung kailang pamilya umamahal sa buhay? Sa mga kababayan po natin dito sa Marinduque, dito naman po sa sementeryo, malinis po naman ang sementeryo natin. Wala pong dito na sabihin pong madumi, ang mga pansyon. Sa naman po din sa palibot ay napakalinis naman po. At may mga tao po na tayo sa opisina na nagawalis, nagamawer. Kaya po hasta ngayon po wala po nang masyadong maluming ngayon dito. At paano kayo kukontakin, Kuya Totel, doon sa mga kababayan na gustong magpaserbisyo sa inyo, lalo na ngayong undas, magpapintura, magpalinis ng kailang mga pansyon o magpakulay ng kailang mga lapida, magpagold, minsan nalilagyan ng gold, o binubuhay yung mga letra. Paano kayo kukontakin dito sa yung manonood po natin ngayon? Baka gusto nyong magpalinis o magpaserbisyo kay Kuya Totel at sa kailang grupo. Makikita lang po naman kami din sa may waiting shade po doon. Hanapin po lang niyo si Totel Prias. Basta Prias po, ay kilalang-kilala po din sa may may waiting shade. May tindahan po ako doon. Tapos yung anak ko po ay nandito po sa banda rito lang nung waiting shade na yung katapatan lang po noon. At baka may gusto mo silang palalahanan na bawal na dalhin, wag na nilang dalhin dito pagpasok nila. Ang bawal po dito sa Kaarawan ng Undras ay yung alak, yung baraha, at saka yung mga patalim. Huwag na po kayo magdala niyan at dito pa lang po sa gate, sisitahin na kayo niyan. Ay hirap po pag nahuli dito sa looban ng sementeryo.